Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again, Isabel Vlog. Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. But anyway guys, mayroon tayong very good news for everybody. Naku po, talaga namang hindi naman ka-move on si dating Pangulong Duterte sapagkat mga kababayan naglabas ng sama ng loob. Talagang parang naghamon ito, no? So, hindi naman naghamon. But anyway guys, kahit sino naman siguro sa mga parents out there, mananay ka man o tatay, pag alam mong inargabyado yung anak mo or na feeling mo na napahiya sa publiko, talagang to the rescue ka. Ipinagtatanggol mo talaga. So, si Pangulong Duterte, mga kababayan, sabi niya kasi, why you embarrass yung my daughter, no? Para pinatamaan niya dito ang Kamara, ang House of Representatives, mga kababayan. Talagang pinupunto niya, lalo na po itong Makabayan Bloc or ACT Teachers Party List na si Castro, na talagang sinabi niya, hinamin niya kung magkano daw ang nakuha niya sa Kongreso. Agoy. Di ba mga kababayan, talagang binabanatan niya ang House of Representatives sapagkat sabi niya, nanawagan nga sa COA na ipapa-audit daw yung confidential ng COA, mga kababayan. Yung speaker, ang House of Representatives, which is si Speaker of Martin, no? At may nabanggit siya na dog, taliin mo man ng dog pa din. Hindi natin alam kung sino ibig sabihin, kung sino yung tao na yun, but syempre, mga besa, talagang masama ang loob niya, no? Sapagkat nandahal dito sa confidential fund, ayan, nagkagulo na mga kababayan. Dahil alam nyo naman, ang Makabayan Bloc, si Franz Castro, isa sa mga humarang sa confidential fund ni BP Sara, kaya tinanggal sa kanya, no? So, yung sama ng loob nyo talaga, sama ng loob ng dating Pangulo, siyempre anak niya, pinagtatanggol niya. So, hindi natin masisisi. Kahit sino siguro sa inyo, mga parents kayo, ganun ang gagawin nyo, no? So, anyway guys, para kompleto detalyado, naglabas po ng pahayag ang isang congressman, no? Basahin ko po sa inyo at pakinggan nyo po yung sinabi din ni dating Pangulong Duterte na talaga namang bakit daw pinahaya yung anak niya. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga next upload video. Bye, babus! Sinabi po guys ni Representative Manuel Jose Dalipi, no? Sabi niya po dito guys, marami sa amin ngayon sa 19 Congress, na nilbihan din noong 18 Congress, noong Pangulo pa si President Duterte, no? At alam niya ang ginagawa namin, sinusuportahan namin siya sa lahat, tudo sa lahat ng mga kailangan niya sa legislative agenda niya. At noong panahon ng COVID, sinuportahan siya ng Kongreso at nagtataka kami bakit ngayon iba na yung tingin niya sa aming mga kongresista. So yun guys, ang sinasabi ni Representative Manuel Jose Dalipi. Kasi nga gustong ipa-audit ni dating Pangulong Duterte ang Kamara sa COA. Pero sinagot naman po nila yan na malinis at walang confidential fund ang Kamara. So, mayroon po tayong video dyan, mga kababayan. Yung first video ni Pangulong Duterte na binulja kanya guys ang Kamara. But anyway, ang House of Representatives, nga. Ang sinabi pa dito guys, Now po, suportado ang naging desisyon ng liderato ng Kamara na ilipat ang kabuang 1.23 bilyong pisong confidential fund sa mga ahensya na nagbibigay ng seguridad sa ating bansa. Para po kina Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas at Misamis Oriental Representative Christian Unabia, saklaw ng kapangyarihan ng Kongreso na baguhin ang panukalang budget para maging naaayon ito sa pangangailangan ng bansa. Para naman kina Representatives Ace Barbers ng Surigao del Norte, Chino Miguel Almario ng Davao Oriental, Maricar Zamora ng Davao de Oro at Francisco Jose Bingo Matugas ng Surigao del Norte, wala umanong pork barrel ang Kamara. Matapos ninyong banggitin ito sa nakaraang episode ng Gikan sa Masa para sa Masa. Ano pong reaksyon natin dito, Mayor? Huwag na tayong magbulahan. We want
to know the truth? Sabi ninyo wala, sabi ko meron. Buksan ninyo ang libro. Period. A dog by any other tongue is still a dog. Lagyan mo yung iring yung collar niya, still a dog. Lagyan mo nga ng collar niya ng squirrel, it would still be a dog. The best way to find out really what is the mystery of this pork barrel so-called or ang tinatawag ng extraordinary expenses. Mabuti pa kayo kaya may extraordinary expenses. When is there an when does it occur? What is the occurrence of an extraordinary expense? Yan. Tawag ninyo na noon, pork barrel. Buksan ninyo ang libro ng speaker. Kayong mga kongregista, hindi ko kayo sinali sa una kong hindi naman sabihin na hindi lang ninyo kasi nirespeto yung anak ko. You can almost sekretaryo, wag na lang ito kasi bakit pa ninyo hindi naman yan nagastos Yan 25 million na yan, ano lang yan, dyan figure lang yan sa budget which was not approved. Anyway, bakit, why did you humiliate and embarrass my daughter? Hindi naman nang hingi ang anak ko ng posisyon. Ibinigay sa kanya kay Marcos. I don't know pinilit o hindi. Pero wala naman kaming parang pinalabas ninyo yung intelligence fund, ibigay para kurakutin. Parang ganon ang labas Hindi nga sinadya, but that was a consequence of ganon talaga yan. Discretionary or parang walang accounting, walang auditing, basta gastos mo lang, no questions asked. What is submitted is ito na gastos ko. Yan lang naman ang ko. Kasi ama ako. Anak ninyo, ang anak ko, kayong mga congressman, pinagsabihan na sana ninyo kaagad. Napagbasa ninyo, hindi naman tayo sinabi na sana ninyo doon sa kapwa ninyong congressman, kay liberal mo na itong si Franz, sabihin mo kay Secretary Duterte, huwag yan kasi babaray na. Pinahiya ninyo. Samantala kayo naman dyan nagwawaldas ng pera. Kaya buksan nga natin, tignan nating Franz kung magkano ang nakuha mo sa Kongreso. Ng intelligence fund, something yan. Sinabi ko na nga, ROTC, PMT. Kung ayaw ninyong makinig, ayaw ninyong believe, you disbelieve ka, tignan mo ang track record yung babae na yan, anak ko. Kita mo yan, kernel yan. Sir, talagang utak niya na yan, Nadala yan sa military, thinking. That is why ang gusto niya ibalik, kasi gusto ko rin lahat ibalik yung mandatory ROTC. Ayaw, lagyan ninyo ng Malaysia yung 25 million. Kayo.